sa BICAM, napagkasunduan na po ba kung talagang live stream o kasi parang ayaw po yata ng counterpart doon sa camera, live Hindi, stream. umaangal. Ewan ko kung bakit. Kasi ganun ba? doon sa mismo BICAM, alam naman ninyo, picture taking lang yun. Ba't sila tatakot doon? Pachika lang yun. Mga kasunduan nasa likod. Ewan. Pero mukhang tuloy na daw yung live stream, 2 o'clock tomorrow sa PICC. Ewan ko kung gano'ng kadaming tao, ba't PICC? 2,500. Dati di ba para sa isang hotel lang dito sa... Kaya nga, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos, 2 o'clock daw, kaso hanggang ngayon, wala pa kaming matrix ng disagreeing provision. 1,000 yung pahina nun. Yung binigay sa amin, sa Senate version pa lamang, nasa 1,600 pages. DPWH pala. Wow, grabe. Kaya nga, ewan ko, ano bang gagawin namin bukas? Baka picture taking na ulit. Aray ko. Pero may deadline no? December 24, 23. Dapat 22 daw. 22. Ay nako, sabi ko pa paano yan, extend ng schedule namin dahil sabi, bibigay daw ng December 20, samantalang last day natin, December 17 po, no? Pero nung In-extend caucus tayo, sinasabi ni Senate President, baka yung December 22 yun ang ratification. Ano ba yun? Yung parang may, ano yun? Pre-enrolled bill and pre-enrolled, ratification at the same time. 22 ha? Sipin mo ha? Sipin mo ha. Pero ano Kaya po? wala nang tulugan yun, maski Sabado tsaka Linggo. Ganun Sinabi po. na kaya okay lang. Sabi ko, ikaw na lang. Kaya pala ayaw yun na sumama, Sen. Wala na Hindi naman ako vice chair eh. Ganun po. Pero anong assurance Nakikisuyo natin? na lang ako kay Bongo. Na sumama kahit paano. Tapos at least may backup dancer ako kahit ganun paano. ba? Ang hirap ng ganun eh. Paano Pero kaya? ang gusto ko po malaman, anong assurance natin na hindi na mauulit yung nangyari? Yung dati, na nagkaroon po ng skandalo. Paano nga magkakaroon ng assurance? Ito nga sinasabi niya, bukas 2 o'clock na umpisa, wala pa yung kopya na hinihingi Wala niya. pa akong kopya. Kung 2,000 yun, halimbawa, Oo. DPWH na, yung pa naman ang dapat na tingnan mabuti, hindi DPWH eh. At O, saka, paano niya titingnan lahat yun? oo nga, no? Tsaka isa ata sa may pinakamaraming amendments po, kayo Sandante, di ba? Hindi naman, kukunti naman yun sa akin. Okay. Piling-pili naman talaga. Opo. Kaya lang, importante ron ay hindi lang yung individual amendments namin. Kung ano talaga yung kumisan kasi, kung paano yung paglalatag nila ron, lalong-lalo na kung hindi naman nakikita ng nakararami. Kaya mas mabuti kung naka-live stream halimbawa at mayroong papayagan na nakatingin kahit na medyo malayo. Ewan ko, paano nila gagawin Pero yun? paano dati, ina-assume po ninyo may debate. Kasi yung dati, ang BICAM, wala naman debate. Hindi, nakakatid na rin ako ng BICAM kaya ayoko na rin. Kakatamad eh. Kakain Nandun lang kami. Picture taking, tas kakain. Sa totoo lang naman ha, Opo. in fairness, sabi nga nila, masarap talaga yung mga pagkain. Nandun daw po talaga Kaya masasarap lang, na hindi na pagkain eh. maintindihan ang bulungan yung chairman ng Appropriations Committee at saka yung, Speaker. hindi, yung panahon namin, yung si Kun sa Senate, si Senator Loren Ligarda, ang finance chairman. Tapos yung Sa panig namin namin, si Nonoy Andaya. Nonoy Andaya. Tatlong lugar pa yun eh. Gano'n na kami. Ayun, puro kain lang kami. Tambay lang kami. Hindi, wala na raw po ngayong mga bulungan at saka wala na rin small committees eh. Promise ha? Oo. Bakit na-postpone na nga eh? Oo nga. Ayun mga postponement na yan, di ba? Oo. Di ba, kwan yan? Katibayan na may bulungan at hindi nagkakasundo. Nagtataka nga ako kung paano. Tinatanong ko yung mga kongresista noon sa yung Commission on Appointments, kung sang-ayon na sila dun sa mga bilyon-bilyon na pinagtatapyas sa kanilang mga district budget. Sabi nila, meron ba? Meron ba? Hindi rin pala nila alam ano ba yan. Nagulat nga ako, halimbawa sa Cebu, di ba? Sunod-sunod ang pinsala sa Cebu, nag-umpisa sa Lindol. Tapos, ayan na naman, binagyo ng bonggang-bongga. Abay, ang bawas sa budget nila ay 47%. Hindi kasi ako naniniwala na dapat tigilan ng flood control. Titigilan yung kurakot na flood control. Pero yung tamang flood control, katulad nung pinuntahan ni Manong Dante, doon sa Cagayan, yung mga abatement, yung mga water impoundment, seawall, retaining wall, talagang kailangan yun eh. Totoo po.
Kasi pagka wala tayo doon, lalubog tayo sa baha. Yun ang tinanong ko noon. Kasi kung halimbawa across the board, wala kayong flood control. Totally wala, Yun ang ginawa Hindi eh. naman po pwede ka ako yun. Oo, tama kayo. Yung mga anomalous, yung mga ghost, yun ang tigilan Yun nyo. ang tigil. Pero yung legitimate na ilalagay dyan, paano ganyan kung tinanggal mo lahat yan? Paano kung talagang lumaki ang tubig, wala kang Mas pananggal? kailangan. Grabe, yung mga lugar sa Pampanga, halimbawa, Yan, yung oo. Minalin, ayan, yung mga talagang underwater na sila eh. Yes. Kaya kawawang-kawawa, at saka yung mga hindi nababaha dati sa Bulacan, talagang bahang-baha na, hindi naman nababaha dati ang Giginto, yung mga lugar na okay lang eh. Eh ngayon, katulad na sila ng Kalumpit, ng Hagunay, pare-pareho na eh. Oo. Ano ho, may panganib ba na magkaroon tayo ng reenacted budget sa Superate? Ang sabi Dahil sa nila, hindi pangyayari daw nito. papayag. Ay, kaya nga po. Pero hindi natin alam. Kaya eto nga, tinitingnan natin kung anong mangyayari bukas. Marami silang sinasabi na magiging high-tech na tayo, mga blockchain at kung ano-ano. Pero ang mahalaga, ano ang nilalaman ng budget na yan? Ang naulinigan ko kasi dyan, kasi maraming magsasakripisyo eh. Dati nilang nakukuha. Yes. Lalo na yung mga may distrito. Yung mga Ayan, district Tapos congressman. pinagtatapyas yung mga AIX na yan. Ay parang ayaw pa rin nilang maalis yan. Ngayon, papayag lang silang maalis yan. Pero yung mga distrito nila, yung pinangako doon, dahil doon lang naman sila talaga makapagyayabang sa mga distrito eh. Paano kung nawala ito, di matatalo na kami. Ito ngayon ang kanilang ipipilit sa BICAM. Ayun. Tama po. Ang mabigat pa niyan, umaangal sila, marami raw silang inutang ng eleksyon. Kaya daw kailangan may project sila. Aray ko, ano ba to? Ang pakiusap namin ni Nelson po, ito na personal Ano namin. ba to? Huwag tayo magkaroon ng reenacted budget. Kasi controversial budget nga po yung 2025. Tapos i-reenact natin, di ba? Tama. Oo. Pinapirma sa amin yun nung BICAM na puro blanco. Oo. Ang dahi-dahing blanco. Ayokong pirmahan. Sabi ka, katakot? Blank check? Ganun ba? Nako. Pumirma ka. Hindi. Masisira pagka Ilocana ko. Ayun. Oo. Sige pa, ano pa, Nelson? Halimbawa nga, yung sa DPWH lang, tinignan ko kung gano'ng diferensya eh. 54 billion pa lang Ang pagkakaiba. laki. Ang laki talaga. Ang binawas nyo, 54 billion Yes. mula dun sa version ng House. Ang laki-laki. Paano kayo Kaya- magkakasundo sa... ewan ko kung sasabi nila. Sabi ko nga, sang-ayon ba talaga sila dyan o hindi? Are you sure na pumayag na yung mga kongresista? Kasi aangal talaga yan. Opo. Imagine from 1.1 trillion last year, biglang naging 880 billion doon sa President's budget. Tapos sa Senate version, 570 billion na lang. Yes. Ayun, paano ba yan? Ang daming natanggal. I-assume natin lahat ng flood control, tinanggal na. Tapos ang masaklap pa rito, 75% ng foreign assisted. Tanggal. Ang mabigat dyan, yung foreign assisted, yan yung mga big time, long range na projects. Katulad nung Metro Manila flood control. Yan, Ayan, oo. babahay naman ng bongga ang Nabotas, ang Malabon. Ayan, wala na siyang pera. Pasig Marikina River Channel. Ayan yung mga... Yan ang mali. Yung Yung mga foreign assistant, spillway, huwag mong gagawin yun. Gagawin yun. 75% po ang tinanggal. Paano ka? Oo. Tapos yung mga island bridges ng Panay, yung Bataan Cavite na Metrolink na inaasam-asam, tanggal na rin. Paano ba ito? Ang bigat nito, so it's 108 billion sa foreign assisted. Mabigat yan. At asahan ninyo, bilyon-bilyon rin ang binabayaran natin doon sa, ano ba tawag doon? Yung holding fee? Holding fee yun. Diba? Mag-entail ng holding fee yun. Hindi lamang yun. Masisira pati yung pangalan natin. May reputational risk. opo. Maging Samantalang manunubat. mas maganda pa yun kasi pagka yung foreign assisted, talagang dumadaan sa feasibility study. Yes. Mas ano pa yun eh, mas maniniwala ka na yung nagagawa ng tama eh. Matibay. Dahil pati yung yung kanilang monitoring, yung nag-inspect, Yes po. lalo na yung mga JICA, dyan Seryoso medyo yun. ano ka dyan, Talagang- mas safe ka dyan. Pati nga materialis sa supply sila. Sa bidding pa lamang, Oo, mapakingpit makulit po na nila. eh. Talagang Yes po. marami silang dinidisqualify. Ito nga, nangangalib yung malalaking project. Puro small time na lang, yung mga FMR, ayan, mga farm to market road. Basta ito magiging Sabi sa amin, problema dyan. farm to pocket road. Aray ko. Magiging problema dyan, paano mo paano mo didisiplinahin
yung gusto mangyari ng House. Kasi nga, lalo na yung mga district representatives. Ayun. Sumugod na nga daw sa Senate nung nakaraan. Yun ang kanilang ayusin dyan. Naku. Kasi hindi papayag yung mga yan. Kapag hindi pumayag yan, Yes. Yun ang alam ko. pagka pumayag naman tayo, babalik doon sa ayaw nating mangyari. Opo. Eh, dyan, magkatagalan. Ang Pero balita ayaw sa'yo, naman natin umuwi. lahat naman mag-reenact naman yan. Kaya gagawa ng kaparaanan yan. So parang nakita mo na, ma'am, nandiyan ka. Andyan na. Eh, baka pumirma ka dyan. Paano kung baka Kaya kayo ako naman siguro na tama-tama. sa natin? Mas Kaya- mabuti pa yung wala na ako talaga dyan. Ayaw Kasi talaga. Galing-galing ninyo umuwi. ayaw ko Iwas, talaga ha? yan. Kung ako yan, hindi ako papayag. Mag-away-away na kami. Mauuwi tayo sa reenacted kung ipipilit Talaga nila. naman. Tapos, Kaya yun sabi- nga, yung malaking problema, lahat ng tinapyas doon sa DPWH, sa foreign assisted na malakihang project na inaasahan, pati yung mga metro railway, yung subway, para public transport, wala lahat yun. Tinanggal lahat. Lahat binagsak ngayon, ang karamihan, pinangamalaki sa DepEd. Na eto nga, nagtatanong kami lahat, ano ba plano dyan? Kalaki-laking pera and chronically inefficient ang DepEd sa paggagastos sa school building. 29 billion pa lamang di nila magastos. 80 pa kaya. Pag umangal sila, total nandiyan ka naman, ang gawin mong basihan yung allocation ng mga regions at saka Tama. yung mga districts. Oo, Kasi opo. ako nakita ko, ni-review ko eh. Opo. Ang gawin mong basihan yung HGAB. HGAB 2022, 23, 24 hanggang 25. Makikita mo yung lopsided na allocation eh. Ayun. Opo. Merong district, Opo. 11 billion. Oo. 8 billion. Meron namang ano lang, 1 billion yung ano. Anong justification? Lalo na parehas lang. Pero yung malalaki yan ha, yung mga 8 billion, 11 billion, nasa tuktok po ng bundok. Kaya nga, Tignan halimbawa, ninyo yung mahirap hanapin. Ilan ang bata doon? Magbibigay tayo ng halimbawa. Tatanga ka talaga eh. Bakit halimbawa yung pagkaliit-liit ng isang isla na yun na kung tawagin ay Romblon? Ako. Bakit pagkalaki-laki? Oo. Yung Region 4. Ikumpara mo sa isang ano, hindi gano'n. Kaya makikita mo na may ano dito talaga eh. May salamangka Wala dito daw po eh. kasing reklamador sa Romblon. Kaya nga, kung halimbawa, Tanggap. aayusin lang talaga, i-reallocate lang yan. Opo. Huwag kayo mag-ano, kung gusto ninyo, pagkati-hatiin nyo, pero hindi ganong kalalaki. Ang bigat eh. At saka yung Metro Manila, isipin nyo, nagsisiksikan yung mga bata. Nakaka 3 shifts Yes, ang mga opo. bagets. 2 oras na lang yata nag-aaral. Ano ba yun? Bagay, ang Defense Secretary naman natin, kasamahan niyo po sa Senado Yes dati. po. O, mukhang okay naman ata ang performance niya ngayon, yung, sapagkat bago lang si Secretary Sani Angara, di po ba? That's right, that's Oh. right. Oh, magaling naman talaga si Secretary Angara. Yun nga lang, napakalaki ng department na minana niya at Ayun. napakaraing problema. Oo. Unang-una, wala silang engineer, ano? Yun na nga yung problema nila, umaasa sila sa DPWH. Pagkat wala naman silang capability o technical capacity na mag-engineer, mag-design, mag-building, mag-audit, di naman nila strength yun eh, puro teacher. Pero hinihiling na, di ba sila na ang magpa-implement at wag ng DPWH po nung kanila mga Ang projects? sinasabi, magsasabay daw sila ng LGU. Yes, yes po. Ang kinatatakutan natin dyan, kung sa LGU, baka iba ng mga materyales. Siyempre, okay. kasi wala ring makuha. For example, yun nga, yung mga island provinces, kami sa tuktok ng Cordillera. Ang hirap-hirap maghagilap ng maayos na GI sheets. Ako, tingnan mo yan. Lahat ng binibenta, puro substandard. Yeah, parang mga papel na lang yun eh. Kaya eto nga, hindi mo maintindihan. Samantalang, yung building code natin, matagal ko nang sinasabi, nasa 250 kilometers per hour yung hangin. Naging pangkaraniwan na yun sa Ilocos. Yung hangin na ganun. Yung hangin na ganun, normal na lang. Tapos yung lindol, nasa 7 on the Richter scale. Eh, nakailan na tayong dikit sa 7? Yes po. Eh, yun na nga. So, kailangan yung materialis puwerte sana talaga. Sige. Hala, ako nang naging... Ano yun? Anong pangalan niyo sa sarili niyo? Si Senator Simangot. Dati Senadora Bungis-ngis ako. Ngayon, Senadora Simangot na rin ako eh. Gumaya na ako kay Manong dati. Kaya kita inimbita rito Ayun. para masabi mo lahat yung dapat nating mapag-usapan. Ayun. Kasi baka akala nila, ako lang nagsasabi ng ganito. Opo. Meron dapat mag-articulate
Talaga ba, sinasabi ko, ganun din ang kanyang nakikita. Duet po kami. Ayun na. Mga masungit na kami. Ano ba yan? At mapunta naman ako sa ibang topic. Hindi naman yung budget. Pagkat ako yung head ng Foreign Affairs. Yes po, yes po. Diba, yun din ang problema natin. Kasi next year, tayo naman ang host ng ASEAN. Yes po, nako. So, eto nga, medyo namomroblema ako dahil kasi yung National Security Plan ng US, biglang nagbago. Talagang 360-degree turn. Linabas lang noong December 4. Hindi tayo parang walang nakikinig. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng US, na balik na daw sila. Kung may pivot to Asia dati, ngayon, di na daw sila makikialam sa Asia. Babalik daw sila sa Western Hemisphere. At ang sinasabi, huwag kayong mag-aaway sa China kasi kahit competitor namin, ngayon rebalancing na lamang ng economic and trade ties. Ayun. Ano ibig sabihin niyan? Iwanan nila tayo. May iwan tayo sa kangkungan nito. So, wala na yung Ang Mutual aangas Defense Treaty. kaya nga yung Ironclad Alliance, paano po ba yan? Pupunta siya sa Western Hemisphere. Ano yun? Sa Cuba na lang sa makikipagkaibigan? Makikipagkaibigan na lang sila sa Ukraine, Russia, yung mga Germany, yung mga ganon. Tapos tayo, bahala na tayo sa buhay natin kasi ang sabi, ayaw nila ng conflict sa Taiwan Strait at saka, etong malupit, increased burden sharing with Pacific Islands. Ibig sabihin, tayo na magbabayad ng EDCA at BFA. Kakayanin ba ng powers natin Iiwanan yan? mo tayo doon sa ganung sitwasyon po. Sabi, dapat burden sharing, di ba? Inobliga nila yung European, magkano ba yun? 5%? Ako pang magbabayad ng EDCA. Pauwiin ko na lang sila. Umalis na kayo rito. Saan tayo bibili ng steak? Mga steak ang kulang doon. Tatamnan ko ng lettuce yung mga ginawa. Naku, mga steak at saan donut. Saan tayo hahalap ng gano'n yayamang Ang pagkain? problema natin, hindi tayo basta makano, gawa ng ang ating sitwasyon ngayon sa China. Sen, di ba kung ngayon, kung halimbawa, magandang relasyon natin sa China, walang problema siguro. Yun na nga. Kaya, nakakakaba. Paano ba gagandang relasyon natin sa China? Hindi ko alam. Sabihin mo kay Ading, ikaw naman. Talaga? Paano ba yun? Hindi ko nga maintindihan. Kasi ang US po, nakikipagmabutihan na rin ngayon sa China. Ang totoo, Di ba? dapat talaga independent foreign policy tayo. Ayun, Maliit lang tayong bansa. Bakit tayo nakikisawsaw sa umpugan ng malalaki? Talagang madudurog tayo na. Hindi ko sinabi ng Amerika na bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh. Di ko tanggalin niya na yung EDCA. Umuwi na kayo. At kaya, pack up. para sa ganon ay masabi natin na sila na. Kayang-kaya na nila yan. Dito na tayo sa Western Hemisphere. Yun ang sinabi eh. Ba't niya iwanan yung EDCA pagkatapos tayo magbabayad? Parang ganun eh. Kasi sabi, share the burden. 5% of GDP. Parang may ganun. Bakit? Ba't ako mag-share ng burden? Kayo nga ang pabigat sa akin eh. Tama. Umuwi kayong lahat. Tama, At pack up kikinawa kayo. ang buhay ko. Oo, Di ba? tama. So ano pong epekto niyan by next year doon sa ating Ayun nga, nagtataka event na ko ito? kasi wala naman akong naririnig na pumansin, December 4 to linabas. Tapos, ako, nagulanta talaga. Sabi ko, naku, ano pa paano to na iwan tayo sa ere nito? Paano kaya? Tapos, eto nga, yung Amerika, di ba, yung Venezuela na ang tinututukan. yes. Ayan, puros Cuba na. Ayan, nandyan na sila. Canada inaaway, Mexico. Ayun. Paano na tayo dito? Parang hindi na nila papansinin at ang sinasabi tungkol sa China, competitor, pero rebalancing. Yes. Rebalancing na. Ibig sabihin, balance na, wala nang away. Kaibigan na rin eh. Isinubo tayo eh. Yun ang Paano ba masakit. to? Oo. Tapos wala silang imik tungkol sa Taiwan. Di ba dati, ang ingay-ingay, tapos ang salita pa ng ating mga namumuno, kapag daw nagkaputukan sa Taiwan, wala tayong choice, madadamay tayo sa gera ng Taiwan. Ba't tayo madadamay? Yung Amerika walang pake. Paano ba to? Palagi ko advantage para sa atin yung ginawa nila na yan. Opo. Bakit Para po, sa akin lang ha. Ako, for me. Hindi, para sa isang bansang katulad natin, mas maganda yung tayo nagsasarili talaga. Masyado tayong mabait sa kanila eh. Pinakinggan natin sila dahil sila ay mga kaibigan naman natin. Pero ngayong iniwanan na tayo, gano'n na nangyari sa Singapore baka akala mo. Yun na nga po. Ang Singapore, nung iwanan siya ng Federation of Malaya, tinanggal siya, nag
naiiyak si Lee Kuan Yew nun eh. Oo. Isip-isipin nung patutubig ng iniinom ng Opo, Singapore wala. nang gagaling sa Malaysia. Pagkatapos bigla kang ititiwalag doon sa kanilang federation. Pero tumindig si Si Lee Kuan Yew. Oo. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Tatayo tayo sa sariling paa. Galing nga eh. Nakita mo naman ang nangyari. Galing. Talagang tumayo sa sariling paa. Malay mo, itong nangyari sa atin na to. Baka naman. Panahon na, di ba? Yung self-reliant defense posture, yung SRDP, dapat tumayo talaga tayo. At least yung self-defense, self-reliant. Isipin nyo, second hand ng mga machine gun, ini-import pa natin sa Korea. Samantalang, may mga factory dito sa ating bansa, dito sa Marikina, na gumagawa naman ng first class, ini-export pa sa, Yung arms sa ko, ibang no? bansa. Ano bang klase yan? Hindi mo maintindihan. At saka si Lee Kuan Yew daw po, Sen, natuto sa tatay ni Senadora Amy. Panipunta niya rito. Oo, nung time na yun, na Kaya independent. po siguro talaga ganun na naging independent. panindigan niya. Kasi nung time na yun, yung ASEAN, Opo. nagmula yan sa Seattle, na parang alyansa na itinatak ng Opo. mga Amerikano kontra sa Vietnam at sa komunista nung time ng Cold War. Tapos, si Lee Kuan Yew at yung ama ko, sila yung pasimuno ng independent, Ayun. non-aligned ASEAN. Kaya pala. Yun. Kaya, sana, balikan natin yung independent non-aligned. Ba't tayo makikisangkot sa mga gera ng iba? Parang wala tayong problema rito eh. Katuwa. At yun nga, next year, tayo yung ASEAN host. Opo. Yung mga kapitbahay natin, nagtatampo sa atin. Nagagalit kasi bakit daw dadalhin ang gera ng Amerika at China kung sakali, dito pa gagawin ang frontline. Why are they bringing the war to our backyard? Ang sabi ng mga kapitbahay natin. Kaya medyo malamig ang reception sa atin doon sa ASEAN, sa KL. Tapos next year, outlier na naman tayo, hindi maganda. Tapos may nagsasabi pa, ang APEC, yung Asia Pacific, mas malaking grupo yon. Yung Asia Pacific, next year, ang host China. Yung China parang nakasimangot din sa Pilipinas yun eh. Oo nga po. Paano yun eh, hindi na tayo welcome sa Barangay Asia. Kaya pala pati yung isang online news, bumanat na rin ngayon, ano? Nabalitaan mo ba? Pero wag na, sa ibang araw natin pag-usapan. Nako, wala na ho tayong oras. Yung mga